May ilang kaso na nawawalang tao na dumadaan sa normal na proseso at agad na resolba. Sa ganitong mga pagkakataon, nawawala ang tao pero natatagpuan at naibabalik din sila sa pamilya matapos ang ilang araw base sa ebidensya. Pero may mga kasong mas komplikado dahil sa mga hindi inaasahang pangyayaring walang nakapaganda na kadalasan ay nananatiling hindi nare-resolved ng maraming taon o dekada. Pangsampu. Noong 1974 taong gulang na si Gabriel Caparino ay naninirahan sa Yorktown Heights, New York, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang corporate executive. Ang kanyang pagkawala nung taon na yon ay nananatiling hindi nalulutas at ang mga investigador ay matagal lang bigo sa kasong ito. Si Gabriel ay nagtatrabaho sa General Foods bilang isang executive para sa coffee division ng kumpanya. Dahil sa tungkulin, nagpunta siya sa New Orleans noong 1974 at 74 ngunit hindi na bumalik sa New York at hindi na nakita muli. Dapat 1 linggo lang ang biyahe at habang nasa Intercontinental Hotel, tinawagan ni Gabriel ang asawa at mga anak niyang teenager para manggumusta. Noong Marso, 7 huli silang nag-usap at sinabi niyang aalis siya kinagabihan. Sinabi niya sa asawa na magmamaneho siya papunta sa French Quarter para makinig ng jazz at mag-i-impake na siya ngayong gabi para umuwi kinabukasan. Hindi tiyak kung pumunta siya sa jazz club pero siguradong hindi siya sumipot sa flight kinabukasan. Nang siyasatin ng pulisya ang kanyang hotel room, nakita nila lahat ng personal niyang gamit kasama ang maleta at mga regalo para sa pamilya. Nasa kwarto ang tiket niya sa eroplano. Ngunit walang bakas ni Gabriel o anumang palatandaan kung ano ang nangyari sa kanya. Walang naging resulta ang unang 4 na araw ng investigasyon dahil walang nag-ulat na nakita si Gabriel noong gabi bago siya nawala. Pero gaya ng madalas mangyari, may lilitaw na lead sa oras na parang matitigilan na ang kaso. 3 tao na inilarawan bilang mga hippie ay nasa mga 20 anyos at pumasok sa isang Sears store sa New Orleans at pumili sila ng ilang damit at isang kamera na gusto nilang bilhin. Nang nagbayad sila gamit ang credit card, napansin agad ng cashier ang kakaiba dahil card ni Gabriel ang ginamit. Nang humingi ng ID, ipinakita ng isa sa mga lalaki ang Allstate insurance card ni Gabriel at tinanggap ng cashier ang transaksyon. Natagpuan ang inuupahang sasakyan ng nawawalang lalaki sa labas ng paaralan sa kanto ng Spain at Rampart Streets na may naiwan pang susi sa susian. Malinaw na nilinis ito na nag-iwan doon. Dito nagsimulang maging sobrang komplikado ang investigasyon. Kumalat ang mga tsismis na si Gabriel ay isang espiya at kumuha siya ng advance na $19,000 sa kanyang sahod bago pumunta sa New Orleans. Napag-alaman na ang lahat ng mga paratan na yon ay gawa-gawa lang ng isang empleyado ng General Foods na dating nagtrabaho sa FBI at hindi ipinaliwanag ang dahilan nito. Hindi binanggit ng source kung natunton ang 3 gumamit ng card ni Gabriel. Pero hindi sila pinaniniwala ang sangkot sa pagkawala niya. Naniniwala ang pamilya niya na biktima siya ng krimen. Ngunit dahil walang dagdag na impormasyon, misteryo pa rin ang kaso ni Gabriel. Sino mang may karagdagang impormasyon tungkol sa kasong ito ay maaaring makipag-ugnayan sa New Orleans Police Department sa 500 at 48 at 21 2,222. Ang pangalan ni Gabriel bilang case number ay MP 1711. Numero 9. Nang mawala si Eric Campbell na 47 taong gulang sa campsite niya sa California noong Setyembre 2020, inakala ng mga investigador na baka naligaw lang siya at kalaunan ay mahahanap din. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang ipaalam sa kanila na nagkaroon siya ng enkwentro sa isang oso ilang araw bago siya mawala. Si Eric ay taga Eureka, California at ayon sa ulat hindi malinaw kung siya ay may asawa o karelasyon. Alam na may 2 siyang aso at 1 pusang inaalagaan niya. Si Eric ay may iniindang kondisyon sa kalusugan na nagdudulot ng pangking-isay kapag hindi siya umiinom ng kanyang iniresetang gamot. Kapag nangyari ito, nalilito siya at hindi alam ang ginagawa, kaya may naniniwalang dulot ito ng medical na insidente. Noong Setyembre, tumating si Eric sa Patrick Creek, malapit sa Shelley Creek Campground at nakahanap ng lugar para magkampo malapit sa Highway 100, 79 sa Del Norte County.
Ilang beses na siyang nagkampo sa lugar na yon noon, kaya pamilyar na pamilyar siya sa mga daanan ng hiking at iba pang paligid. Tinala niya ang 2 aso at pusa at araw-araw niyang tinatawagan ng pamilya para ibahagi ang karanasan sa kagubata. Pero nung ika-16 ng Setyembre, hindi na niya tinawagan ang kanyang pamilya at hindi na nila muling narinig si Eric. Sinabi ng kanyang pamilya sa pulisya na huli nilang nakausap si Eric bago mag-alas 8 ng gabi noong araw na yon at nang hindi na nila siya makontat, nagpasya silang hanapin siya. Pumunta sila sa Patrick Creek at nakita ang kanyang kampo. Walang kakaibang napansin at wala silang nakita na palatandaan ng anumang kaguluhan o masamang nangyari. Nandun lahat ng susi ng kotse gamit sa kampeng, lisensya, pera, sigarilyo at cellphone niya. Natagpuan ang Toyota pickup truck niya na bukas ang hood, senyales na posibleng may problema sa makina. Sa pagsisiyasat, may nakita silang bakas ng bota sa sapa pero hindi natiyak kung kay Eric iyon o sa isa pang nagha-hike. Nang hindi siya makita, nag-report ng missing person ang pamilya niya at sinabi nilang di nila alam kung may dala siyang gamot. Nakita ring ligtas ang kanyang mga alaga at naibalik sa pamilya. Doon sinabi nilang nabanggit ni Eric na pinalayas niya ang isang oso bago siya nawala. Lumapit ang oso sa lugar kasama ang 2 anak nito, ngunit nagawa ni Eric na paalisin sila sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bato sa kanila. Hindi pa rin tiyak kung bumalik ang mga oso o kung sila ang dahilan ng pagkawala ni Eric. Si Eric ay may asul na mga mata, kayumangging buhok at may taas na 5 talampakan at 7 pulgada. Siya ay may timbang na humigit kumulang 150 libra at huling nakita na nakasuot ng madilim na berdeng mesh at sapatos na panglakad. Kinihikayat ang sinumang may karagdagang impormasyon sa kasong ito na tumawag sa Del Norte County Sheriff's Office sa 707-4644-191. Numero 8. Ilan sa mga nakakagulat na kaso ng nawawalang tao ay ang may hindi tugmang pahayag mula sa kanilang mga mahal sa buhay, tulad ng kaso ni Edward Sprinkle Dubs Jr. na nawala noong Hunyo 1981. Noong panahong iyon, si Dubs ay vice-presidente sa Hayes Williams Incorporated, isang public relations firm sa Madison Avenue, New York. Noong araw na iyon, umalis siya sa opisina ng 505 ng hapon at malamang na nakita siyang gumanabas ng gusali ng ilang empleyado ng kumpanya. Kinabukasan ng hapon, may lunch meeting siyang dapat puntahan pero hindi siya dumate, taliwas sa kanyang nakasanayan. Nag-alala agad ang boss niya dahil kilala siyang puntwal at profesional, kaya inireport na nawawala si Edward. Sa 3 taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya, hindi siya kailanman nahuli at hindi rin siya pumalya sa kahit anong deadline ng pagsusulat. Dahil dito, ang biglaan niyang pagkawala ay nagdulot ng matinding pag-aalala at agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Ang resulta ng investigasyon ay nagdala sa mga pulis sa di inaasahang landas. Alam na si Edward ay maingat at organisado, kaya nakakabahala nang makita ang 2 niyang aso na walang bantay sa apartment niya. Nalaman din na ipinahiram niya ang kotse sa kinakasama niyang nobyong si Michael, pero ayon sa boss ni Edward, balak na niyang tapusin ang relasyon bago siya nawala. May mga naniniwala na may kinalaman si Michael sa kaso ni Edward pero hindi pa ito napapatunayan. Ayon kay Michael, inihatid niya si Edward sa Bethel train station noong Hunyo at nakausap sa telepono bandang alas 4 ng hapon. Dapat babalik siya ng 7:30 ng gabi pero wala siya sa istasyon nang sunduin ni Michael. May ilang taong nag-ulat na nakita nila si Edward sa tren pero di nila matandaan kung saan siya bumaba o anong oras nila siya nakita. 2 beses naiwang iniwan ang kotse matapos siyang mawala at inamin ni Michael na pineking niya ang pirma ni Edward para ma-encash ang ilang check. Inamin niyang nagsinungaling siya sa pulis ukol sa pagkidnap at pananakit matapos mawala si Edward at ginawa niya ito dahil sawa na siya sa tanong ng pulis. Matapos ang panayam, umalis si Michael ng estado papuntang New York. Noong Hulyo, 6 na tagpuan ng isang tao ang leather bag ni Michael na may record book sa Grand Central Terminal at nalaman ding may ilang mahalagang gamit na nawala mula sa bahay ni Edward. Pinaniwalaang ibinenta ni Michael ang mga mamahaling China at ilang kasangkapan, ngunit hindi napatunayan na siya ang gumawa nito. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung si Edward ay nawala sa Connecticut o New York. Pero alam na ginamit ang kanyang credit card pang book ng flight mula New York papuntang Los Angeles noong Hulyo.
Kung may alam sa nangyari kay Edward o makakatulong sa paglilinaw ng kaso, makipag-ugnayan sa Newtown Department of Police Services sa 200 at 3 425,841. Numero 7. Ang kaso ng pagkawala ng 22 taong gulang na si Judith Threco ay nag-iwan ng matinding pagkadismaya sa kanyang pamilya at mga investigador sa loob ng maraming taon mula nang siya ay nawala sa isang lugar na maraming tao at kitang-kita. Ngunit wala ni isa mang may ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Si Judith lang ang babaeng magkakapatid at mas gusto niyang manatili sa bahay kaysa lumabas kasama ang mga kaibigan ayon sa pamilya niya. Ipinakita niyang halos walang interes sa mga hilig ng kanyang kapatid at madalas siyang makitang naglalakad sa paligid ng Silver Creek, New York dahil wala siyang sariling sasakyan. Ito mismo ang ginagawa niya noong araw ng kanyang pagtawala, 8 ng Marso, 1976. Sinabi ng kanyang kapatid na si Denny sa pulisya na nagmamaneho siya sa Central Avenue nang makita niya si Judith na naglalakad pa uwi at huminto siya sa tabi nito upang alukin siya ng sakay. Magalang siyang tumangi, sinabing mas gusto niyang maglakad, saka umalis si Denny. Galing siya sa Anderson Lee Library. 2 bloke lang mula sa bahay nila sa Jekyll Avenue, pero hindi siya nakarating. Kinagabihan, nag-alala ang pamilya niya na hindi siya makita, kaya inireport siyang nawawala sa Silver Creek Police Department na sarado na ngayon. May ilang nag-ulat na nakita siya bago inadok ni Danny ng sakay, pero bigla na lang siyang naglaho. Nang walang naging progreso sa kanyang kaso, kumuha ang kanyang pamilya ng isang pribadong investigador na naghanapan ng mga karagdagang palatandaan, ngunit wala rin siyang nahanap. Nasira ang orihinal na case file ni Judith nang magsara ang himpilan ng pulisya at iisang miyembro lang ng pamilya ang nakaalam sa pangalan ng pribadong investigador at pumanaw na rin siya. Ang kanyang kaso ay kalaunan dinana sa atensyon ng tanggapan ng sheriff ng Chautauqua County. At isang talaan ng kanyang kaso ang natuklasan kalaunan sa folder ng isang kaso ng panpatay na walang kaugnayan. Gusto ng mga investigador na kausapin ang dump truck na naroon noong namala si Judith. Gusto rin nilang makausap ang sinumang nagtrabaho sa Silver Creek Police Department at ang pribadong investigador ng kanyang kaso, pero hindi pa sila nagtagumpay hanggang ngayon. Lumipas ang mga taon at pumanaw na ang pamilya ni Judith. Desperado pa ring malaman ng natitirang kamag-anak ang nangyari sa kanya at nananawagan sa sinumang may bagong impormasyon na makipag-ugnayan sa pulisya. Nang huli siyang makita, suot niya ang khaki na kamiseta, maong, asul na sweater, navy na suede na coat at kayumangging bota. May kayumangging buhok at asul na mga mata siya, may taas na 5 talampakan at 11 pulgada noon at may bigat na 130 libra. Kung ikaw o may kakilala ka may alam kung nasaan si Judith, hinihiling na makipag-ugnayan sa tanggapan ng sheriff ng Chautauqua County sa 700 at 16,753,232. Ang case number niya ay MP 9325. Numero 6. 2 tao ang naaresto kaugnay ng pagkawala ng 34 na taong gulang na si Philip Madlock. At sa kasamaan palad, pinaghihinalaang siya ay napahamak at hindi na siya buhay. Nawala siya mula sa kanyang bayan sa Lincoln, Nebraska noong Hunyo ng 2017 at mula noon ay hindi na siya natagpuan. Noong ika-28 ng Hunyo ng taong iyon, biglang tumigil si Philip sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan at pamilya na labis nilang ikinabahala dahil hindi ito normal para sa kanya. Nagbigay siya ng nakakabahalang pahayag sa mga linggo bago ang petsang iyon, kaya nag-alala ang pamilya nang hindi siya umuwi sa takdang oras. Nag-file ng missing person report ang kapatid niya noong Hulyo 10 matapos halos 2 linggo siyang walang balita at hindi rin siya mahanap ng mga kakilala niya. Ipinaalam sa pulisya na bago siya mawala, sinabi ni Philip na natatakot siya para sa kanyang buhay. Idinagdag ng kanyang pamilya na matapos siyang bumalik mula sa isang biyahe sa Dominican Republic, nagsimulang magbago ang kanyang ugali. Sinabi niya na habang nagbibiyahe, nakilala niya ang isang babae at nagdesisyon siyang padalhan ito ng pera para bumili ng bahay. Pero ang pinaka-ikinabahala nila ay nanghiram si Philip ng $200 mula sa mga miyembro ng gang sa California at wala na siyang pera para bayaran ang kanyang utang sa kanila. Pagbalik niya, inisip niyang hahanapin siya ng mga ito kaya naghanap siya ng tagua. Nakiusap siya sa dati niyang kasintahan kung pwede siyang tumuloy muna sa bahay nito dahil natatakot siyang baka mapahamak ang kanyang buhay. At idinagdag pa niya na nakakatanggap siya ng mga kakaibang text message sa kanyang telepono mula sa mga hindi kilalang numero.
May kasamang mga larawan ng dating bahay ang mga mensahe na nabistang ikinabahala. Noong panahong iyon, tinakot siya ng pamilya ng isang babae na nagsabing si Philip ang ama ng anak nito, ngunit mariin niya itong itinanggi. Ang investigasyon ay nagresulta sa paniniwala ng pulisya na dalawang lalaki, sina Dominic G. Aguirre at Paul A. Clark, ang responsibale sa pagkawala ni Philip at sila ay natunton at inaresto. Ayon sa teorya, natagpuan nila si Philip at inatake dahil sa hindi nabayar ang utang niya. Pinaniniwala ang dinala siya sa iba't ibang lugar at pagkatapos patayin, itinago ang katawan ni Philip sa isang bukirin. Kinasuhan ang dalawang suspect, ang isa ng first-degree assault at hanggang pagdukot at ang isa naman ng assault at mga kasong may kinalaman sa armas. Umamin si Aguirre sa kasalanan at si Clark ay nag-plea ng no contest. Ibinasura ang kasong homicide laban sa dalawang lalaki dahil walang ebidensya na sila ang pumatay kay Philip, ngunit hinatulan pa rin sila ng 60 hanggang 80 taon sa kulungan. Ibinunyag nila ang lokasyon ng bukirin pero nang hanapin, wala ring nakita. Si Philip ay nananatiling nawawala at ang kanyang pamilya ay desperado nang magkaroon ng closure sa kanyang kaso. Nananawagan sila na kung sino man ang may karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Philip ay makipag-ugnayan sa Lincoln Police Department sa 402-441-7718. Panglima, si Chelsea Coe, 25 taong gulang, ay isa sa ilang babaeng nawala sa Timog, Ohio noong 2017. Ayon sa awtoridad, marami sa mga kasong iyon ay dulot ng pagdami ng ilegal na bentahan ng droga sa lugar noon. May mga kasong nagtapos sa trahedya nang matagpuang patay ang mga nawawala, habang ang iba ay hindi pinansin dahil inakalang lumipat o piniling di umuwi. Bago mawala si Chelsea, nauna nang pumanaw ang kanyang ama matapos gumamit ng ipinagbabawan na gamot. Ayon sa pamilya niya, labis na naapektuhan si Chelsea at nagkaroon ng emosyonal na paghihirap. Sa kasamaang palad, gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot kaya bumagsak ang kanyang buhay kahit suportado ng pamilya. Nagsimula siyang makisama sa mga mapang-anib na tao at ayon sa mga ulat, minsan ay nagbebenta siya ng aliw sa lansangan para kumita ng pera upang matustusan ang kanyang bisyo. Bihira na siyang makipag-ugnayan kaya nag-alala ang kanyang mga mahal sa buhay. Ilang buwan bago siya mawala, iniulat ni Chelsea sa pulisya ang pagnanakaw ng kanyang sasakyan pero hindi ito inuugnay sa kanyang pagkawala. Lumipat siya sa Miamisburg at sinabi ng pamilya niya sa pulis na nakikitira siya sa mas matandang lalaking hindi nila kilala. Nakatira ra sila sa Lower Miamisburg Road kaya mas nahirapan pang makipag-ugnayan sa kanya. Noong Setyembre ng taong iyon, inireport ng ina ni Chelsea na nawawala siya at idinagdag pa niya na ilang buwan na silang walang komunikasyon ng kanyang anak. Dumapas na walang sinuman ang nakakita kay Chelsea mula pa noong Hunyo o Hulyo ng taong iyon, kaya nagsagawa ng paghahanap para sa kanya. Alam ng ina ni Chelsea na sabik siyang malaman ang autopsy result ng ama, kaya nakikipag-ugnayan pa siya sa pamilya bago siya nawala. Noong Setyembre, tumating na rin sa wakas ang mga resulta at sinubukan siyang kontakin ng kanyang ina pero wala siyang natanggap na sagot. Dahil si Chelsea ang ika-6 na babaeng nawala rito sa loob ng 18 buwan, seryosong inimbestigahan ito ng pulisya at kinausap ang lalaking kasama niya. Hindi inilabas ang pangalan niya pero kilala siyang hindi nakipagtulungan sa investigador dahil umano'y sangkot siya sa illegal na droga. May natukoy ng person of interest pero hindi pa inilalabas ang pangalan habang iniimbestigahan pa ang kaso ni Chelsea. Ang ari-arian kung saan siya naninirahan ay hinalugog ng 3 araw at ayon sa tagapagsalita ng pulisya, may ilang ebidensya na nahanap ngunit hindi pa alam kung anong klaseng ebidensya yon. May ilang teorya sa kaso nito, kabilang ang hinalang naging biktima si Chelsea ng serial killer na aktibo noon sa lugar. Maraming tao ang naniniwala na ang lalaking kasama niyang naninirahan ay mas marami pang alam kaysa sa ipinapakita niya at maaring siya ang tinutukoy na person of interest na nabanggit kanina. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso nito, ngunit wala nang natanggap na karagdagang lead at nananatiling hindi pa rin alam ang sinapit ni Chelsea. Inilarawan siya na may strawberry blonde na buhok, asul na mga mata, may taas na 5 talampakan at 6 na pulgada at may bigat na 140 libra. Makikilala rin siya sa tattoo ng salitang love sa kanyang balakang at isa pang tattoo ng mga bituin sa ibabang bahagi ng kanyang likod.
Ang sinumang makakatulong sa paghahanap kay Chelsea ay dapat makipag-ugnayan sa Miamisburg Police Department sa Siyam Tatlo Pito, 866 Tatlo 0 Taklo. Ang case number niya ay MP 40215. 15. Numero 4. Si Sherry Smith, ina ni Brian Garrett na nawawalang 26 anyos, ay matagal nang umaasa na buhay at maayos pa rin ang kanyang anak. Noong Pebrero 2025, napaginalaan niyang biktima ng masama ang anak at ibang tao pala ang kausap niya sa buong panahong yon. Hunyo 2018 si Brian ay naninirahan sa Longview, Texas nang bigla siyang nawala. Nagkakaiba ang mga source tungkol sa eksaktong petsa dahil may ilan na nagsasabing uli siyang nakita noong Disyembre ng 2017, habang ang iba naman ay nagsasabing hindi na siya nakita mula Hunyo ng 2018. Kakaiba dahil magkapamilya sila at parehong nasa Longview pero hindi nila nakikita si Brian at nag-uusap lang sa email. Paminsan-minsan siyang magbabalita sa kanila at sinabi niyang nagpasya siyang magtago muna kahit na hindi niya ipinaliwanag sa mga mensahe kung bakit niya inisip na kailangan niya itong gawin. Paminsan-minsan, hinihiling ni Sherry na tawagan siya o padalhan siya ni Brian ng voice note para marinig niya ang boses ni Brian, ngunit palagi itong may ibang dahilan. Habang gumilipas ang panahon, nagduda si Sherry na may kakaiba. Pagkalipas ng 2 taon ng email, naniwala siyang ibang tao na ang kausap niya at posibleng napahamak si Brian. May mga salitang balbal sa mga mensahe na hindi karaniwan kay Brian. Kakaiba ang pagkakabuo ng mga pangungusap at naging masyadong pangkalahatan ang mga sagot niya sa loob ng 2 taon nilang komunikasyon. Iniiwasan niyang sagutin ang personal na tanong at pag-usapan ang mga alaala ni Sherry. Sa huli, gamit ang metadata, natuklasan ng mga pulis na may ibang taong nagpanggap na si Brian para maantala ang investigasyon ng kanyang pagkawala. Pinaniwalaan na ngayon na si Brian ay nasawi dahil sa karahansin noong Hunyo ng 2018 at 4 na tao, sina Derek Pope, David Thompson, Joey Rogers at Caitlin Jens Garrett ang responsibales sa kanyang pagkawala. Pagkatapos maaresto, sinabi ng grupo na inilibing na si Brian sa isang lugar matapos siyang patayin pero walang natagpuan doon sa kabila ng paghahanap. Noong 2025, may natagpuang labi sa sinunog na sasakyan na pagmamay-ari ng isa sa mga akusado. Narecover sa lugar ang isang pala, 2 matutulis na sandata at may palatandaan ng pagkabulog. Noong Pebrero ng taon na iyon, nagsagawa ng malawakang paghahanap sa isang lugar na may kakahuyan sa tabi ng County Road 1571, ngunit wala nang natagpuan. Hindi pa alam kung kanino ang mga labi na natagpuan sa sasakyan dahil naantala ang DNA test. Patuloy naghihintay ng kasagutan ang pamilya ni Brian at hinihikayat ang sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan sa Kannapolis Police Department sa Pito 047204000. Ang numero ng kaso ni Brian ay MP 883887. Numero 3. Noong Hulyo 2016, katatapos lang mag-26 ni Cynthia Martinez at ilang araw matapos yon, dinala siya ng kanyang mga magulang sa Denny's sa bayan nilang Kaiser, Oregon para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Habang kumakain ng tanghaliya, sinabi niyang a-attend siya ng quinceañera kinagabihan. Huli siyang nakita nang umalis papunta sa okasyon ng alas 5 ng hapon, ika-15 ng Hulyo. Nag-text si Angelica, ina niya, ng bandang 10:30 PM para kumustahin siya at sagot ni Cynthia, nasa party pa siya. Sabi niya, hinihintay pa niyang hiwain ang cake. Sabi ni Angelica, mag-enjoy siya sa gabi pero mag-ingat din. Mag-hiking sana ang pamilya kinabukasan Linggo para sa kaarawan ni Cynthia. Sinabi ni Angelica na iti-text siya ng 1:00 matapos magsimba pero hindi na ito sumagot nang man-text siya. Akala niya natutulog lang si Cynthia dahil napagod sa mahabang gabi ng kasiyahan. At nang wala pa ring balita mula sa kanya, pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, tinawagan ni Angelica ang iba pa niyang mga anak para tanungin kung may nakausap pa sila kay Cynthia, pero wala ni isa sa kanila ang nakontak siya. Labis na nag-alala ang pamilya, kaya nakipag-ugnayan sila sa pulisya. Ngunit dahil 26 na si Cynthia, nag-alinlangan ang mga pulis na ituring itong kaso ng nawawala. Iniisip na lang baka pinili lang niyang huwag makipag-ugnayan. May sampa ang ulat ng nawawalang tao noong Hulyo 17, nagsimulang buin ang tala ng mga pangyayari noong gabing iyon.
Ikwinento ng mga kaibigan ni Cynthia na matapos nang i-text si Angelica sa huling pagkakataon, nagpunta sila sa bar na Tequila Nights. Nagpunta sina Angelica at ang kanyang asawa na si Cesar sa bar at tiningnan ang CCTV footage mula noong gabing iyan at ipinakita nitong dumating si Cynthia bandang alas 11 ng gabi. Kasama niya ang isa sa kanyang mga kaibigan at dalawang lalaking hindi nila nakilala. Sandali lang sa bar ang grupo bago umalis sina kaibigan ni Cynthia at ang dalawang lalaki ng sabay-sabay. Umalis si Cynthia mag-isa mga 15 minuto pagkatapos pero bumalik siya sa loob at pagkatapos ng ilang minuto ay umalis siyang muli kasama ang ibang lalaki. Ito ang huling beses na nakita siya. Sinasabing inalok siya ng lalaki na ihatid pa uwi pero di na alam ang sumunod na nangyari. Dahil walang nakuha pang impormasyon, inanunsyo ang $10,000 na pabuya para sa impormasyong maghahatid sa pagkakahanap kay Cynthia. Tinukoy si Jaime Alvarez Oliveira bilang isang person of interest sa kasong ito. Ngunit hindi sinabi ng pulisya kung siya ang lalaking nakitang kasama niya umalis noon gabing iyan. Hindi pa rin siya natatagpuan ng mga investigador at mananawagan sila sa may alam sa kanyang kinaroroonan na magsabi. Ang sinumang makakatulong sa pulisya na matagpuan si Cynthia o si Alvarez Oliveira ay humihikayat na tumawag sa police tip line sa 503-856-352 siyam. Pangalawa. Noon una, inisip na ang kaso ng pagkawala ni Brianna Vibert. 24 anyos ay susunod lang sa karaniwang takbo. Nang lumabas ang ilang nakakabahalang detalye sa araw ng kanyang pagkawala, nag-alala ang mga investigador sa kanyang kaligtasan at kapakanan. Inampun si Brianna ng kanyang mga magulang sa edad na 3 at sa 16 naman, inampun siya ni Bobby Joe Stone kaya lumipat sila sa Birch Run, Michigan. Sa kalaunan, lumipat siya sa tirahan ng kanyang nobyo sa Flint Township, ngunit minsan na siya nag-asawa noon at may isang anak na babae at 3 anak na lalaki. Huling beses siyang nakipag-ugnayan noong Hulyo 14, 2017 nang makausap ni Brianna si Wiza Halls sa telepono. Pinag-usapan nila ni Brianna ang nalalapit niyang biyahe papuntang New York kung saan dapat sana ay dadalo siya sa gender reveal party para sa sanggol ng kanyang kapatid. Ngunit gabing iyon, may masamang nangyari. Nagaway sina Brianna at ang nobyo niya kaya bigla siyang umalis ng bahay. Pagkatapos, pumunta siya sa Marathon gas station at nakita sa CCTV. Nakita ng mga saksi na sumakay siya sa pulang Pontiac Aztek kasama ang lalaking di kilala ng pamilya niya. Nakita siya kasama ang parehong lalaki sa Adult Entertainment Club at sinabi ng staff sa pulisya na nasa masamang kalagayan siya. Nahuli rin si Brianna sa karagdagang CCTV footage bandang alas 2:45 ng umaga sa isang mobile gasolinahan sa South Saginaw Street, Flint. Sa footage, balisa siya at napansin ng investigador na may pinsala sa kanang braso niya. Pasuray-suray siya at kumakapit sa estante para manatili siyang nakatayo. Pag-alis niya sa gasolinahan, naglakad siya pahilaga sa Saginaw Street pero hindi na siya sinundan ng lalaki at umuwi na lang ito at nagmaneho palayo. Misteryo pa rin ang mga nangyari bago siya makita dahil hindi na nakauwi si Brianna at mula noon ay nawala na siya. Isinulat ng nobyo na nag-away sila dahil walang tubig sa bahay kaya hindi makakapunta ang mga anak ni Brianna. Nasaktan niya ang kanyang braso sa pagtatalo. Natagpuan ang lalaki sa Pontiac at sinabi niyang humingi si Brianna sa kanya ng sakay papuntang restaurant. Pero dumaan muna sila sa club na dating pinagtatrabahuan niya. Nahanap pa ng cellphone niya sa kotse 6 na araw matapos siyang mawala at ang bag niya ay natagpuan din sa kanal malapit sa bahay nila. Nalinis na sa hinala ang lalaki at halos walang progreso sa kaso ni Brianna sa mga sumunod na taon dahil walang bagong impormasyon o saksi na lumitaw. Mayroon siyang kayumangging buhok na kinulayan ng pula nung panahon niyan at kayumangging mga mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 9 na pulgada at may bigat na humigit kumulang 130 libra. Kundi siyang nakita suot ang kulay kremang kamiseta, itim na leggings at tsinelas. Ang sinumang may alam kung nasaan si Brianna o kung ano ang nangyari sa kanya ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Flint Township Police Department sa numerong 810-600-3250. Ang case number niya ay MP30280. Numero 1. 31 taong gulang na si Cecilia Cabrera ay nawawala mula sa Lemoore, California mula ika-9 ng Hunyo, 2016.
Nahatulan na ang asawa niya sa pagpatay, ngunit hindi pa rin siya natatagpuan, kaya bahagyang hindi pa rin nalulutas ang kaso. Nagsimula ang kanyang kaso nang makatanggap ng tawag ang California State Patrol tungkol sa nasusunog na sasakyan sa taniman malapit sa Goshen. Kalaunan, natukoy na ang madilim na abong Chevrolet Malibu ni Cecilia pero walang bakas niya sa loob o paligid ng sasakyan. Natagpuan ang security footage na umalis si Cecilia sa Tachi Palace Casino sa Lemoore bago mag-alauna ng madaling araw. Nang hindi siya makontak, nagbukas ng kaso ng nawawala ang pulisya at nagsimulang mag-imbestiga kung ano ang nangyari at bakit natagpuan ang kanyang sasakyan doon. Sumunod ang masalimuot na serya ng pangyayari. Nalaman na matagal nang hiwalay si Cecilia sa asawa at muling nagpakasal kay Francisco Valdivia. Hindi sila magkasama sa bahay dahil may ibang babae si Francisco. Alam ni Cecilia ang kasunduan nila pero nawalan na siya ng pasensya at sinabi sa kaibigan na gusto na niyang tapusin ang kasal. Sinabi rin niya na nakausap na niya si Valdivia pero tumanggi itong payagan siyang umalis. Sabi pa ng parehong kaibigan, sabay pumunta sina Cecilia at Valdivia sa casino noong gabing iyon na hindi karaniwan dahil hindi sila kailanman lumalabas ng magkasama sa gabi. Bukod sa pag-aalala, ilang linggo na rin siyang nakatatanggap ng mga nagbabantang tawag sa telepono bago mawala, kahit hindi niya binanggit kung sino ang nagpadala. Sa investigasyon, natuklasang sangkot si Valdivia sa kalakavan ng ilegal na droga at inaresto siya. Inangkin niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala niya, pero kalaunan na patunayang nagsinungaling siya. 6 na buwan matapos mawala si Cecilia, inaresto at kinasuhan sina Valdivia at ang pangalawa niyang asawa si Rosalina Lopez ng pagkitil sa kanyang buhay. Doon nalaman na ginamit lang niya si Cecilia para manatili sa bansa, kaya tutol siya sa diborsyo. Tumanggi silang ilabas ang detalye ng ebidensya. Pero ayon sa pulisya, malamang na pinatay si Cecilia dahil sa relasyon niya kay Valdivia. Napatunayang nagkasala si Valdivia si homicide at arson at hinatulang makulong habang buhay. Hindi pa rin natatagpuan si Cecilia at sinumang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay dapat makipag-ugnayan sa Tulare County Sheriff's Office sa 559-80-200. Ang case number 9, Cecilia, ay MP5. MP5 1157. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa uploads namin. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod.